Okay guys, good afternoon sa inyo guys. At pag-usapan natin yung tinatawag na salitang born again. Okay. So mayroon kasi nagtanong sa akin ano ba talaga ang religion ko. Ako ba daw ay born again? Born again. Okay. So sabi ko sa kanya, ang paliwanag ko dyan is ang born again is not a religion. Okay. Ang born again ay hindi po religion, mga kaibigan. Ang salitang born again ay mismo galing sa bibig ng ating Panginoong Kristo, nasa John 3:3, John 3:5, yan mga nakalagay diyan, ang sabi diyan, kinakailangan ang tao ay ipanganak ng muli. You must be born again, sabi ng Panginoong Kristo diyan, na kinakailangan ipanganak kang muli. Okay, so verily, verily I say unto you, sabi niya kay Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So pag sinabi ho natin verily, verily, talagang kinakailangan na ikaw, kinakailangan yung binibigyan natin ng diin, binibigyan ng diin ng Panginoon, na kinakailangan ikaw, tayo, lahat ng tao ay kinakailangan ma-born again. Hindi po religion ang born again, mga kaibigan. Pagtandaan natin. So lahat ng tao ay nananawagan ng ating Panginoon na kinakailangan, you must be born again. Okay? So yun nga ang sagot ko, na ang salitang born again ay hindi po religion. Yan ay kinakailangan mong gawin, ano man ang religion mo ngayon. Kaya ma-born again ka para makita mo yung kaharian ng Diyos, makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Okay? So paano po yan? Paano po ba born again, o paano po ba maging born again ang isang tao? Okay? So actually guys, ang tinutukoy ng Panginoong Kristo dyan ay nag-usap po sila dyan, ni Nicodemo, yung teachers of the law, tinatawag nating scriba, parisio, Pharisees ang tawag din, kumbaga sa Hudyo, sila po yung mga teachers of the law. Okay, so sila po yung mga nagtuturo ng law according sa yung law nila, yung Torah, yan po yung sinusunod ng mga Hudyo, lalo na yung aklat ni Moises, yung 5 books na sinulat ni Moises. So mga kaibigan, yan ang ibig sabihin nun, na di rin naintindihan ni Nicodemo, bagamat siya ay teachers ng law sa batas ni Moises, pero di rin niya na unawaan yung salitang born again. So nag-uusap sila, sabi pa nga niya, siya bumalik sa tiyan ng nanay niya, tapos ilalabas. So physically yung tinutukoy ni Nicodemo, physical na kapanganakan. So hindi niya talaga naintindihan. So ang pagkakaintindi niya sa born again is ipanganak kang muli physically. But mga kaibigan, ang tinutukoy ng Panginoong Kristo dyan is spiritual na kapanganakan. So paano po ba yan yung tinatawag na born again spiritually? Okay? So spiritually born again kasi tayo is sa paningin ng Diyos, spiritually is patay. Okay, patay. Ang tao sa paningin ng Diyos, spiritually is patay, mga kaibigan. Simula ho nung ang tao ay na-separate na sa Diyos, nung nagkasala. Okay, so yung sinasabi natin na connection natin, divine connection natin sa Lord, spiritually is patay na, nawala yung connection natin spiritually. So kinakailangan natin tayo ay mabuhay uli spiritually, ipanganak tayo muli spiritually. So paano nga po ba yun? Paano ba natin gawin yun? So yun nga ang tanong ni Nicodemo,
paano nga ba? Ano, siya ba'y ipanganak uli sa tiyan? So, sinagot siya ng Lord na hindi sa ganun, no? Ang ipanganak sa laman ay sa laman, no? Ipanganak sa espiritu ay espiritu. Okay, so yun ang explanation doon, no? So ang kapanganakan spiritually, mga kaibigan, ay yan po ay ang tawag niyan yung rebirth, no? Spiritual rebirth. Yun po yung tinatawag natin pagtitiwala, no? Pananampalataya natin sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo, di ba? Yun ang ibig sabihin ng Lord, no? Spiritual rebirth. Okay, so yan po ay yung pagbautismo, no? Bautismuhan ka at magtiwala ka, mananampalataya ka sa Panginoong Kristo, no? So pag binautismuhan ho tayo, nilubog ho tayo sa baptismo, sa baptismo. Pag lubog mo ganyan, pag ahon mo doon, spiritually rebirth na ho. Spiritual yun yung tinatawag na ipinganak ka ng muli spiritually. So inilubog mo na yung dati mong pagkatao. Okay, so, yung rebirth na tinatawag, no, spiritually is paglubog, no? Ilubog mo yung dati, ilibing mo yung dati mong tawag niyan, yung inilubog mo yung dati mong pagkatao, yung dati mong ikaw, pinilubog mo, no? Pinagsisihan mo, no? Yung repent, no? Yung repentance, importante yan, guys, no? Yan ay kasama na yan doon sa paglubog mo sa tubig. At pag ahon mong ganyan ay makikita mo yung spiritual na kapanganakan. Okay, so importante yung tinatawag na bautismo, ano, sa tubig. At meron ho rin tayong tinatawag na baptism of Holy Spirit, ano. So sabi nga ng Panginoon na kung si Juan ay nagbautismo sa tubig, ang Panginoon din naman ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung tinatawag na baptism, siya yung baptize through Holy Spirit fire. So dyan ho nagkakaroon na tinatawag na born again in spirit. Okay, so importante ho kasi yun, mga kaibigan, na tayo ay ipanganak muli sa espiritu. Kasi yung dati nung ating buhay, nung wala pa tayo sa Diyos, yung naputol yung connection natin sa Lord, no? So magkaroon lang tayo ng connection uli, no? Kaya nga ang ating Panginoong si Kristo ay nandito sa lupa, pumunta rito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, ano, and to those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Okay, so magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kung tanggapin mo ang Panginoong Kristo at maniwala ka sa Kanya, manampalataya sa Kanya, tanggapin mo siya, no? At ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So through Christ, mga kaibigan, sa pagitan natin Panginoong Kristo, diyan ho tayo magkaroon ng tinatawag na connection ulit, no, spiritually. So through Jesus Christ talaga ang tao ay magkaroon ng connection sa Ama, no? So dahil na rebirth ka na, o naipanganak ka ng muli through Holy Spirit, through spiritually ipinganak ka muli. So nagkaroon ka ulit ng connection sa Lord, ano, yung pag-ahod mo sa pagbaptize sa iyo. Okay, so nagkaroon ka na, at ang Holy Spirit na nananahan sa atin. Okay, yun ang importante, mga kaibigan, no? Yung importante talaga yung salitang born again.
sapagkat hindi po tayo pananahanan ng banal na Espiritu Santo kung hindi tayo nagsisisi, hindi tayo tumanggap sa Panginoon, wala ho tayong paniniwala, pananampalataya sa Kanya. So malabo ho yung Holy Spirit na tumahan sa iyo, sa tao, kung walang ang Panginoon Kristo sa kanyang buhay. So importante ho yan talaga, sapagkat kung wala ang Panginoon sa buhay mo, di ba, sabi nga doon, John 1:9 na John 1:12 na sabi diyan na ang sino man tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Okay, kanino ka tatanggap? Kay Jesus Christ, at doon ka pa lamang magkaroon ng karapatan na magiging anak ng Diyos kung tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo at pananampalatayanan mo. Okay, so doon pa lang ho ang tinatawag na pagiging anak ng Diyos, yung karapatan, right to become a child of God. So yan po ang proseso ng pagiging anak ng Diyos. Tanggapin mo si Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo, para ikaw ay mabigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos spiritually. So marami ho kasi nagki-claim ngayon na sila din daw ay anak ng Diyos. Okay? So madali lang ho mag-claim, but spiritually ho ba talaga? Na-rebirth ka na ba talaga? O na-born again ka na ba talaga spiritually? Tinanggap mo na ba talaga yung sinugo ng Diyos na ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat sabi ng Ama ng binautismo si Jesus Christ na yung pag-ahon niya sa tubig, bumaba yung Holy Spirit sa kanya, at mayroong boses na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. So nakinig ho ba tayo sa ating Panginoong Jesucristo? Sumunod ba tayo sa gusto niya? Diba? So, tayo po ba ay sumunod sa kalooban ng Ama? Ano ba ang kalooban ng Ama? Siya inyong pakinggan. No? Yun ang kalooban ng Ama. Pakinggan natin siya, ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, mga kaibigan, so yan talaga ang proseso para ikaw ay makapasok sa karya ng Diyos. At na alam naman natin at maraming nakakalam niyan, no, na ang sabi ng Panginoon na I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me, except maliban na walang makaparoon sa Ama maliban sa ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan niya. Okay, sa ating Panginoong Jesus. So Jesus Christ talaga po ang way para tayo makaparoon sa Ama. Wala nang iba, wala nang iba dito sa silong ng langit na pwedeng maging daan para sa Ama. Si Jesus Christ lang po talaga yun. Biblically, kung ating pag-uusapan. Okay, so kung hindi ka naniniwala ng Biblia, sorry, hindi na tayo pwede mag-usap. Wala tayong pag-usapan. Basta ako, ang pinaniniwalaan ko, kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun ang susundin natin. Ang sabi sa Acts, buhat or gawa sa Tagalog, Acts sa English, sa Book of Acts, na sabi dun sa sinasabi dyan sa 4:12, kung hindi ako nagkakamali, sabi nga, wala hong ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus. Okay, so si Jesus lang talaga ang pwedeng magligtas sa iyo, sa ating lahat, mga kaibigan. So yun sinishare ko lang sa atin, sa inyo, ang paraan ng Diyos. So yun talaga ang paraan ng Diyos para tayo ay muli makalapit
muli magkaroon tayo ng koneksyon sa Diyos, no? Kinakailangan natin tanggapin pananampalatayanan ang ating Panginoong Jesucristo, sabagat siya lang yung daan at ang katotohanan, no? Para doon sa kalangitan sa ating Ama sa langit. So yun mga kaibigan, no? Yun yung sagot ko doon. Ang born again is hindi po religion yan, kundi yan po ay kapanganakang muli, spiritual na kapanganakan. So hindi po yan kapanganakang laman, kundi spiritual na kapanganakan. Yun na nga, yun ang paraan ng sinare ko, no, na yun yung paraan para tayo ay maipanganak ng muli. Okay? So in short mga kaibigan, talagang manampalataya ka sa Panginoong Hesus, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo, at higit sa lahat yung kaluluwa mo, ating tinatawag na ating darating na panahon, no, na paghahatol, tayo po ay mailigtas tungo sa kapahamakan. Okay? Hindi ang tanging daan, tanging paraan at tanging solusyon, no, is ang ating Panginoong Jesucristo lang, para muli tayo ay magkaroon ng relasyon, koneksyon sa Diyos Ama. Amen. Okay guys, hanggang dito lang at goodbye sa inyo lahat. Love you sa inyo.